We're here, squad goals. Automatic akong ngumiti nang mag-group picture kami sa phone ni Lindsay. I'll post this on IG na, so cute. Tuwang-tuwa siyang nagpipindot pero agad na wala ang ngiti sa mukha niya. Who? No signal? I found it very amusing. Paano nakagraduate ng college si Lindsay at naging matagumpay na businesswoman kung hanggang ngayon ay wala siyang common sense. Erte, damdam, we are in the middle of nowhere. Napakasakit talagang magsalita ni Grace. She's very frank and vocal. And in the girl world, insensitivity would just draw you a lot of enemies. So better stay like a Barbie doll, pretty and plastic. I can just only pray na meron ng electricity dito eh. Ano ba ang problema ng babaeng ito? Hinawakan ni Maricar ang braso ko nang mapansin niya sigurong naiinis na ako. Bakit ba gigil na gigil si Grace sa resort ko? Sumama lang yata siya para makapanglait. Ayokong magmukhang asar tayo, kaya pinilit kong magtimpi. Yap, limited kasi yung kuryente dito. As much as possible, tipirin nyo ang battery ng gadgets nyo. Kasi pag nag-charge pa tayo, baka wala na tayong magamit pang ilaw. Ha? Bakit hindi mo sinabi? Sana nadala ko ang power bank ko. I was just simply at a loss for words. Isa pa itong si Rika. Totoo nga siguro ang karamihan sa magaganda ay bobo. Pinakamaraming boylet sa grupo si Rika. Pero siya rin ang may pinakakakaunting brain cells. Pulos pangungopia lang ang alam niya nung high school. Mas okay na rin siguro yun. Napalingon ako sa nagmamayari ng malumanay na boses na yun. Si Abby. For us to appreciate nature. Saka para makapagbanding tayo ng maayos. Hindi yung kanya-kanya tayong pindot sa mga cellphone o laptop natin. Exactly, I agree. Yeah, just like what Albert Einstein said, he feared the day the technology will surpass our human interaction. Ipinako ni Grace ang tingin niya kay Rika. The world will have a generation of idiots. Sumusobra ka na ha. Bitch, muntik pang magsabonastan sina Rika at Grace. Hey, tama na. Buti napigilan at nahawakan agad siya ni na Abby at Lindsay. Ay, hindi pala mabuti. I could have watched her get battered and bruised without my hands getting dirty. Sayang. Ano bang ipinagmamalaki mo, Grace, ha? Saan ka dinala ng talino mo? Teller ka lang naman sa bangko. Sweldo mo ng isang buwan, kansenas ko lang. Wow, nice shot, Rika. Kusang tumas ang gilid ng mga labi ko. Supal pa lang ang ego ni Grace. Mas masakit pa yan kaysa sa sampal sa matigas niyang mukha. Maybe her reason for picking on others is to hide her own insecurities. Sa barkada, bukod kay Abby, ay si Grace na ang pinakakulelat pagdating sa trabaho. Certified public accountant naman siya. Nasa top 10 pa nga siya sa board exams nationwide. Despite that, she can jump to better job opportunities. Siguro kasi sa interview pa lang, ay nagmamayabang at nagmamagaling na agad siya. Kung ibabalik ang tanong kay Rika, kung saan siya dinala ng maganda na yung mukha at katawan, sa airlines, flight attendant si Rika, free world tour tuloy ang bruha. Life itself is prejudice. Yeah, maybe. Grace step forward. One thing that I do have that you don't is, anito na dinuro si Rika, virginity. For real, was she desperately pulling this? Hindi naman ako na-offend. Fact is, I don't care. Virginity was a big issue when we were in high school. But now, for crying out loud, we're already in our early 20s. Nakaka-frustrate lang talaga itong si Grace. Hindi siya nagpapatalo. Ang sarap niyang ibaon 6 feet under. Stop it. Pumagit na si Maricar sa kanila. Ang layo na ha. Signal lang ang issue. Nakarating na sa virginity. Tawang-tawa si Abby sa komento na iyon ni Maricar. Kahit ako ay di ko mapigilang mapatawa. Hanggang sa isa na rin kaming tumawa. Tension was cooled. For now. Muntik na sana akong maniwala sa pang-aawat at concern ni Maricar kung hindi ko siya kilala. Ganyan naman lagi ang role niya. Palagi siyang playing safe sa mga issues. Wala siyang kinakampihan. Ngunit ang totoo, tuwang-tuwa siya kapag may nag-aaway sa grupo. Balimbing. Ang sarap nga naman sa feelings kapag nagkakagulo ang lahat pagkatapos ikaw ay pinapanood mo lang silang nag-aaway at pinapakinggang magsiraan. Naalala ko pa noon kung paano ko ginawa ang lahat para lang makapasok sa barkada. Hindi ko nga alam kung nagsisisi ba ako na naging parte ako ng grupo nila. Class, this is your new classmate, Cristel Geronimo. Ipinakilala ko ng advisor namin sa buong klase
Kalagitnaan na ng freshman year nang ilipat ako ng parents ko from public to private high school. Ang laki talaga ng iginhawa ng buhay namin dahil sa pag-abroad ng mga magulang ko. Pero nakakasama lang namin sila ng mga kapatid ko tuwing summer at Christmas vacation. Kapalit niyo na yung magara at maluho na buhay na meron kami ngayon. You can sit her in between Maricar and Abby. Nahihiya akong bumati sa kanila. Hello. Nginitian ako ng matamis ni Abby. Hi, welcome sa class 1A. Umupo ako. Salamat. Napahinga ako ng malalim. Sana makahabol ako sa lessons. Don't worry, help kita. Approach ka lang. Ang bait ni Abby. Sana maging friends kami. Tinignan naman ako ni Maricar mula ulo hanggang paa. Hinawakan niya ang bag ko. I want this. So pretty and nice. Napatango ako. Thank you. Padala to sa akin ng mama ko galing sa ibang bansa. Wow, rich kid. Hindi ko malaman kung nagbibiro si Maricar o nayabangan siya sa akin. Tumahimik na lang ako. Mabilis lumipas ang mga araw. Okay naman ang mga bago kong kaklase. Kinakausap nila ako, pero wala pa rin akong masasabing kaibigan. Wala ka bang kasabay? Napatingin ako kay Abby nang itanong niya yun habang naglalakad kami patungong kantin. Umiling lang ako. Napapansin ko palagi kang mag-isa. Gusto mo sa amin ka nilang lagi sumamang mag-lunch? Parang nagningning ang mga mata ko sa sinabi niya. Mabilis akong tumango. Gusto ko, gustong gusto. Ipinakilala sa akin ni Abby ang mga kasama niya. Bukod kay Maricar, may iba pa pala silang kabarkada. Si Lindsay, si Grace at si Rika. Pumuesto kami sa pahabang mesa sa gilid ng kantin. First time kong may nakasabay kumain. Sa sobrang saya ko ay ililibre ko na sila. Girls, treat ko na kayo. You know, kinindatan ako ni Rika. Friendship na kita, girl. Talaga? Namilog ang mga mata ni Lindsay. Pati ba dessert? Natawa ako. Oo naman, kahit anong gusto nyo. Nagkatinginan lang sina Maricar at Grace. Nginitian naman ako ni Abby. Simula noon ay madalas na nila akong isinasama. Lagi nga lang silang nangangantsaw ng libre. Nagpapauto naman ako. Lalo na nang nakita nilang iPhone ng cellphone ko. Gandang-ganda sila sa camera, kaya hinihiram nila ito lagi pang picture. Cristel, pahiram ng phone mo. Magpapalit ako ng profile picture sa FB. Minsan feeling ko ay ginagamit lang nila ako. Pero tinitis ko na lang dahil esperada na akong magkaroon ng mga kaibigan. Ayokong maging loner at outcast. One afternoon after dismissal, bigla nila akong pinalibutan. Nagtatakang tiningnan ko sila. Anong meron? Maricar took out a step forward. Well, Cristel, we want you to know, efficiently part ka na ng barkada namin. Talaga, halos mapatalon ako sa tuwa. Promise ko sa inyo, I'll be your friend sa ligaya at problema mo. Tandaan mo, meron tayong friendship codes and rules. Ang number 1 is, hinigit ni Maricar ang bag ko. Hindi mo na pwedeng gamitin yan. Dahil pink, dapat lahat ng bag natin, kuha mo. Kahit paborito ko ang bag ko dahil regalo ito sa akin ni Mama, nag-agree ako sa kanila. Sa pakikisama ay nagsimula akong maging plastic at magkimkim ng sama ng loob. Tinanguan ako ni Maricar na nagsasabing pumasok na kami sa loob. Sinisian ko ang malaking padlock. Hinila tinanggal ko ang kadena. Lumangit-ngit ang gate pagkatulak ko. This is it. Girls, there's no turning back. I smiled blissfully. Nasa bridge at gate pa lang ay halos magpataya na kaming lahat kanina. Paano pa kaya ngayong nandito na kami sa resort? Sa loob ng 3 araw, walang gadgets, walang ilaw, walang ibang tao. Sa